Yo, good day everyone, welcome to another video. Dito sa mga kinaka-ride, pauwi na tayo. Dito sa maulang ride, paakyat kanina sa Marilaki. Dito sa Marilaki, inulan tayo. Pauwi na tayo ngayon. I'd like to share something with you about cornering. Minsan kasi ang iba, sinasabi nila na nawawalan daw sila ng flow sa corners dahil masyado silang bumabagal. Kaya ang ginagawa na lang ng marami is hinahataw ng hinahataw. Which is mali rin naman yun. Okay, tatlong bagay natutunan ko from Canyon Chasers regarding yung cornering, kung bakit tayo nawawalan ng flow, kung bakit tayo nag-slow down. Number one, hindi mabilis ang mata natin. Our vision is not fast enough to scan everything. I'm scanning ahead, I'm scanning back, I'm scanning left, right. I'm scanning into the exit of the corner. I'm looking for my exit. I'm looking for my exit. Yan, tas I'm scanning yung mga kasalubong ko. We are not fast enough. So sabi ni Canyon Chasers, we need to have fast eyes. Yung number one, fast eyes. Kasi daw, lahat nakadepende sa vision natin eh. Kasi pag hindi agad natin nakikita yung danger o yung threat, hindi agad natin nakikita yung corner, hindi agad natin nahahanap yung corner exit natin, then ang tendency talaga natin is bumagal ang reaction time natin. But if we have good vision, then we can react faster, we can prepare faster. At hindi mawawala yung flow natin. Hindi magiging tendency ng katawan natin na parang uy, bagal. Kasi marami tayong nakikitang information sa harap natin, napapagdesisyonan agad natin yung road strategy natin. So that's number one, fast eyes. Number two, maybe because we're braking too much. Yun din kasi yung tendency ng iba. Ako guilty ako sa lahat ng ito ha. Sa fast eyes, guilty rin ako dyan. Sa ano tawag dito, ang tawag dito, fast eyes, guilty rin ako dyan. Tapos yung sa braking too much, guilty rin ako dyan. Okay, we're braking too much. Kaya sa halip na makuha natin yung flow, ang nangyayari na nasisira yung momentum natin into the corner and in the corner itself. So siguro ang maganda doon, ma-practice natin yung judging our speed. If we can judge our speed better, then alam natin kung anong brake pressure lang ang kinakailangan. Hindi mauubos o hindi masusunog yung momentum natin into the corner and in the corner. One thing we can do for that is we should rely on engine braking. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon or ano, pero wag nating marami kasi nakakalimot na pakinabangan yung engine braking for cornering. Minsan nga hindi ako namemoreno sa corners eh, kasi alam ko na-judge ko na yung speed ko, na tama lang yung speed ko. When I go into a corner, I just close the throttle at hinahayaan ko na yung engine brake yung tumulong sa akin to carve the corner. Ngayon syempre pag mabilis-bilis ka, matulin-tulin ka, then engine braking is not enough.
One more thing na nakakapag-slow down sa atin into a corner kaya nasisira yung momentum natin is maybe because we are on a very low gear, diba? So halimbawa segunda, tercera, ang suggestion ni Canyon Chasers, why not use a higher gear, mag plus 1 ka sa dati mong kinaugalian. Diba, tercera gawin mong kwarta, kasi you will have a smoother power delivery into the corner and in the corner and out of the corner. No, into the corner and in the corner if you are on a higher gear. Ang suggestion niya, saka ka na lang mag downshift kapag nakita mo na yung corner exit. Ito, we are on a higher gear, wala pa yung corner exit ko. Yun na, yun ang corner exit ko. Downshift and then I'll go. Ang isa pang negative sa using a low gear while cornering, ano naman yon, too much engine braking naman.